Sa umaga pong ito, tayo po ay sama-samang mananalangin at ipapanalangin po natin si Dr. Michael Kitsko, ang District Superintendent ng Eastern Michigan District sa United States. At ganun din, isasama po natin sa panalangin ngayon si Reverend Romeo Tesorero, ang siya pong pastor sa Zambales Mission. Alam niyo po, yung Zambales Mission, isa po ang AFCN sa nagsimula po ng gawain sa Zambales. Dito po sa Zambales Mission po na ito. Kaya atin pong ipanalangin si Dr. Michael Kitsko at ang Eastern Michigan District at si Reverend Romeo Tesorero, ang pastor ng Zambales Mission. Tayo po ay manalangin.
Purihin ang Panginoon sa umaga na ito. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan. Tayo po ba'y nagagalak? Nandito tayo ngayong umaga. Amen? Amen. Praise God. Kaya purihin ang Panginoon. Welcome po sa ating Sunday service. At nawa ang Panginoon ay patuloy na kumilos, mangusap sa bawat isa sa atin. But ngayong umaga na ito, hiniling ko po lahat ay tumayo. Meron po tayong aawitin. Ang awitin na ito ay isang kamustahan po sa ating lahat. At habang inaawit po natin dito, ito na rin yung pagkakataon na kamayan po natin ang ating mga kapatiran, no? Minsan hindi natin nakakamayan lahat, no? Lalo na sa pag-uwi natin. Pero tayo po isang pagkakataon na awitan po natin lahat. Ayan, awitin po natin itong awitin ito, napakaligaya. Ayan, napakaligaya. At tayo po ay kamayan ng ating mga kapatiran habang inaawit po namin ang awitin na ito. Amen. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagkasin. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay, ganyan ang buhay kung naka Jesus. Laging may galak sa tuwing na minsan pa napakaligaya. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Amen! Ganyan nga ang buhay kung naka Jesus. Laging may galak sa tuwina. Kay sarap magpuri, o kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Ganyan nga ang buhay, ganyan nga ang buhay kung naka Jesus. Laging may galak sa tuwina. 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 Amen. Napakabuti. Napakabuti ng Panginoon. Na ngayong umaga na ito, let's prepare our hearts and our mind as we come to worship the Lord. Let's ask the leading of the Holy Spirit to be with us this morning as we're having our call to worship. Psalms 47, verse 1 to 2 and 67 says, Clap your hands, all you nations, shout to God with cries of joy. For the Lord Most High is awesome, the great King over all the earth. Sing praises to God, sing praises. Sing praises to our King, sing praises. For God is the King of all the earth, sing to Him a psalm of praise. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa nakarang linggong binigay niyo sa amin, Lord O God. Thank you po sa patuloy na paggabay sa amin, Lord. Thank you po dahil hindi niyo po kami pinababayaan. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay sa amin sa tamang landas, Lord. I pray na continue niyo pa po kami i-bless and I pray na maging fruitful po itong Sunday na to. I pray na pakita po namin ang inyong kabutihan, Lord, sa mga tao na kakasalamuha po namin sa pang-araw-araw namin mga buhay, Lord. Muli, maraming salamat po. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Ito ang araw na ginawang ng Diyos at napakaligaya. Amen. Tunay nga na salamat sa bawat isa, sa buhay ng bawat isa na pumunta sa umagang ito. At tayo sama-sama magpupuri sa Kanya. Amen. Papurihin po natin ang Panginoon ng sabay-sabay. Amen. Sama-sama sa Panginoon. Hallelujah.
Hallelujah. Sama-sama nagpupuri sa iyo, Panginoon, at itataas ang iyong pangalan ng iyong mga anak ngayong umaga, Panginoon. Pupurihin ka po namin sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. We will do our best. Sama-sama magpupuri sa iyo, sama-sama umawi sa iyo, dakilang Diyos, tunay ngang kay puti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Tataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa iyo. Amen. Hallelujah. Sama-sama magpupuri sa iyo, sama-sama umaawi sa iyo, ng Diyos, tunay kang kay buti mo, Panginoon. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Tataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa iyo. Sama-sama magpupuri sa iyo, sama-sama umaawi sa iyo, dakilang Diyos, tunay ngang kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa iyo. Amen, hallelujah. Kami ay sumasamba sa iyo. Papupurihan kami. Papupurihan. Pupurihin ka namin, Panginoon. Papupurihan ka. Papupurihan. Aawitan ka. Aawitan ka. Aawitan ka. Aawitan ka, amen. Ngayon naman po, sasayaw tayo sa Panginoon. Hallelujah! Sasayaw sa'yo. Hallelujah! Sasayaw sa'yo. Sasayaw sa'yo. Sasayaw sa'yo. Sasayaw sa'yo. Hallelujah! 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 Sama-sama puri sa iyo, sama-sama maawi sa iyo, dakilang Diyos, tunay ngang kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Tataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa iyo. Sumasamba sa iyo. Sumasamba sa iyo, amen. Sumasamba sa iyo, amen. Sumasamba sa iyo, hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang kadakilaan sa ating buhay. Amen. Tayo may galak, kapurihin siya. Salamat, Panginoon Jesus. Tinataas ka namin ngayong umaga, Panginoon. Ng aming puso, ng aming bibig, ng aming pagindak. O Diyos, purihin ka, Panginoon. May galak. May galak. May saya. Amen. May tuwa sa piling ng Diyos. Amen. Hirap na puso ay naglalaho. May awit. May awit. May saya. Amen. At papuri para sa Diyos na hati na puso. Pinagpanag ang lubot. Amen. Salamat sa iyo, pangalan, Panginoon. Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kagalakan.
Kanya. Amen. Para lang sa iyo, Panginoon. Hallelujah. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Kapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Para sa iyo, Panginoon, lahat ng puso pinagpala mo ang Diyos, Panginoon. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba sa iyo, Diyos, ay para lang sa Kanya. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Patuloy ka namin pinupuri, Panginoon, sa umagang ito. Amen. Alam po namin na kulang ang oras, kulang ang panahon. Kung marapat lamang, Panginoon, na kami ay magpupuri sa iyo lagi-lagi. Panginoon, salamat, Panginoon. At ito ay privilege, opportunity sa amin to worship you in freedom. And we want, Lord, Panginoon, that this worship, Lord, is a blessing for others as well, for everyone, O Lord, that heareth your word in those songs, Panginoon. Hallelujah. Amen. Purihin ka, Panginoon, patuloy. Amen. Sa iyo ako lalapit. Sa iyo ako lalapit. Dadamhin ng iyong pag-ibig. Susundin ko ang iyong nais. Mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa. Pag-ibig mong di magmamahaling, tunay kang kamangha, tunay kang kamangha-mangha. O aming Jesus, o aming Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa iyo, saan ka man magtungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, habang buhay paglilinghuran. Sa bawat araw na haharapin ko, sasamahan mo sa sandigan ko. Gustong tapat sa aking hain. Gusto ang aming
sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, ito ang panalangin ng aming puso. Susundin ka namin. Wala na kaming ibang nais na paglingkuran. Ikaw lamang aming Panginoong Diyos sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, salamat po sa awitin na ito na naaawit namin sa iyo. Walang ibang mahalaga sa amin kundi ikaw lamang aming Panginoong Yesus. Kaya naman sa umaga po na ito, tinataas po namin ang iyong banal na pangalan. Pinupuri po namin ang iyong banal na pangalan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na makapagliligtas maliban sa aming Panginoon at aming tagapagligtas na si Jesucristo. Ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Salamat po dahil sa kanyang kadakilaan at kabutihan sa amin, naririto kami ngayong umaga. Maraming salamat po sa panibagong lakas sa buhay na ipinagkakaloob mo sa amin. Binibigyan mo kami ng pagkakataon para gamitin ang bawat sandali ng aming buhay para papurihan ka. Ama, naririto rin kami humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa naming pagkakasala sa iyo. Patawarin mo kami sa mga pagsuway na nagawa namin sa iyo. Patawarin mo kami kung may mga pagkakataong inisip lamang namin ang mga sarili namin at nagawa namin ang mga bagay na hindi nagbigay ng kasiyahan sa iyo. Patawarin mo kami kung kami ay nag-isip ng masama at nakagawa ng hindi mabuti sa aming kapwa. Patawarin mo rin kami kung dumating yung pagkakataon na kami ay nawawalan ng gana, ng sigla, sa panalangin, sa pagbubulay-bulay ng iyong salita at maging sa pakikipagkapatiran at pagbabahagi ng mga kadakilaang ginagawa mo sa aming buhay. Panginoon, sa umagang ito, bahagi ng aming pagsamba ay ang pagpapalinis sa iyo. Linisin mo po kami sa lahat ng karumihan. Pagalingin mo kami sa lahat ng kasamaan ng mga kasalanan, Panginoon, na patuloy na umaalipin sa amin. Lord, ito po yung laman ng aming panalangin kanina. Ito po yung laman ng inawit namin sa iyo kanina, awit ng pag-ibig sa iyo. Dahil nais namin na maranasan ka sa umagang ito. Nais namin, Panginoon, hangad namin sa umagang ito ay ang makapangyarihang pagkilos mo sa aming buhay. Magiging walang halaga ang pagpunta namin dito. Walang halaga, Panginoon, ang pagtitipon na ito kung hindi namin mararanasan ang makapangyarihang pagkilos mo sa aming mga buhay. Panginoon, ngayon pa lamang po, katulad po ng palaging isinisigaw at panalangin nang nagsimula ng Church of the Nazarene na si Dr. Piñas Brisi, Lord, let your glory fall. Let your glory fall sa umagang ito, sa aming kalagitnaan at sa aming mga buhay. Let your glory fall upon us. Gawin mo po kaming handa sa mga gagawin mo sa aming buhay. Sapagkat wala kami magagawa kung kami ay malayo sa iyo. Ama, maraming salamat dahil sa pamagitan ng pananampalataya namin kay Kristo, pag-asa na si Jesus ay muling babalik, kami ay magpapatuloy na susunod sa iyo habang kami ay nabubuhay. Kami, Panginoon, ay patuloy na mananagumpay at mapagtatagumpayan namin ang kasalanan, mapagtatagumpayan namin ang panlilinlang ng kalaban, at patuloy namin maisusuot
ang buong armor of God sa pagharap namin sa buhay na ito. Panginoon, patuloy na ganapin mo sa aming buhay ang iyong banal na kalooban sa aming pamilya, sa pinagkakakitaan ng bawat isa, sa pag-aaral ng mga estudyante, sa komunidad na ginagalawan namin, saan man kami dumako, ikaw ang makita sa aming buhay. Ikaw ang mag-manifest sa amin, sa mga sasabihin namin, sa mga gagawin namin. Ikaw ang pupurihin ng mga tao. Makaranas man kami, Panginoon, ng mga persecution dulot ng aming pananampalataya, magpapatuloy kami at magiging matatag sapagkat kami ay tinawag mo sa kawalang hangganan. Salamat po dahil patuloy kami na mananagumpay, patuloy mo kaming puspusin ng banal na Espiritu habang kami nabubuhay. Panginoon, inaalala rin namin sa pagkakataon na ito na ibuhos mo ang iyong masaganang habag at biyaya at kagalingan kay Brother Edwin Del Rosario. Siya ay sumailalim, Panginoon, sa heart bypass surgery. We pray, O God, na patuloy na maging matagumpay ang operasyon na ito at ganun din, Panginoon, na gumaling siya, Panginoon. Ipagkaloob mo sa kanya ang kagalingan mo. At gayon din sa bawat isa na mga kapatiran na may mga karamdaman, we know, Lord, all things work together for good for those who love you. At naniniwala kami na ang lahat ng mga karamdaman na ito na pinagdadaanan ng iyong mga anak ay kaparaanan mo upang mahayag ang iyong dakilang kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Patuloy kaming mananalig at magtitiwala na sa iyo nakasalalay ang aming mga kalusugan. Pagpalain mo rin ang bawat isa sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan ng iyong mga anak. Naniniwala po kami at pinangahawakan namin ang iyong mga salita na wala pang pagsubok na hindi naranasan ng mga tao, ng mga anak mo. Ipinahihintulot mo ang mga pagsubok na ito upang lalong tumibay ang aming pananampalataya, katulad ng pangungusap mo sa amin kanina sa devotional sa araw na ito, Panginoon. Patuloy na tatatag at titibay ang aming pananampalataya. Salamat din sa bawat isang kapatiran na nananalangin sa isa't isa at nagdadamayan at nagpapalakasan. Patuloy na pagtibayin mo, Panginoon, ang aming pagsasama bilang magkakapatid kay Kristo. Maraming salamat po. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papurit pasasalamat. Mabuti ka, Panginoon. Sa iyo namin itinataas ang lahat. Salamat sa pagtugon mo sa mga panalangin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa pangalan ni Jesus. O aking Jesus, sabihin natin, O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa iyo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, habang buhay paglilingkuran sa bawat araw na haharapin ko. Amen. Pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa aking likhain. Diyos mo ang tanging yayakapin, ika'y susundin. Amen. Ika'y susundin. Ika'y susundin. Ito ang aming dalangin, Panginoon o Diyos. Bilang iyong mga anak, ika'y susundin. Ika'y susundin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Para po sa pagbasa ng banal
ating Biblia sa Juan, verse 24 po. Chapter 20, verse 24 hanggang 29. John, chapter 20, verse 24 hanggang 29. Ngunit si Tomas na tinawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng pako sa kanyang mga kamay. At hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran. Makalipas ang 1 linggo, muling nagtipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri at dito tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sa dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakakita, gayon may naniniwala. Salamat sa salita ng Panginoon. Maaari na po tayong makaupo. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Maari ba nating palakpakan ng Panginoon? Sino po ang nag-almusal? Pwede bang yung clap offering na para sa Diyos? Yan. Sa umaga pong ito ay binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoon. Ngunit bago po ako magsimula ay nais ko po na ipaalala ngayon po yung ating District Center Campaign, campaign. Or ngayon po natin ibibigay yung ating pong Give 100 pesos para po sa District Center. Mamaya po, during announcement, ay kukunin po natin, lilikumin po natin itong District Center pledge offering po natin. At ang bawat isa po ay makapagbibigay ng 100 pesos. At kung kayo hinihi po ng Panginoon, pwede po kayo magbigay ng beyond 100 pesos. Tayo po ay meron 240 na members. At ang goal po ay makapagbigay po ang bawat isa ng 100 pesos. Ang active po ay nasa 150 na mga member po natin. So, tayo po ay magsasama-sama mamaya na magbibigay para po maitayo na po yung yung pong district center na kung saan doon din mamamalagi ang ating district superintendent. Sa ngayon po, sila po ay nangungupahan doon po sa seminaryo. At panalangin po natin na sa taon na ito ay maitayo na po at matapos na po yung district center. Matagal-tagal na panahon na rin po na ito po ay itinayo na yung building pero hindi pa po natatapos magpahanggang ngayon. Kaya magsama-sama po tayo, magtulungan para matapos na po ito pong district center ng Metro Manila District. Sa umaga pong ito, panatiliin po natin bukas ang ating mga Bible at tayo po ay magkaroon ng Bible declaration. May technical problem po tayo. Sige po, tuloy lang po tayo. Ako na lang po babasa. Kung natatandaan nyo po, ay banggitin nyo rin po. Ang salita ng Diyos ay tanglaw na ating patnubay, sa landas nating daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ang salita ng Diyos ay kanyang kinasihan at kapaki-pakinabang, nagtuturo sa atin ng katotohanan, sumusuway sa ating kamalian, nagtutuwid sa ating mga likong gawain, nagsasanay sa atin tungo sa matuwid na pamumuhay,
upang tayo ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. Tayo po ay manalangin. Pinupuri ka namin, aming Diyos at aming Ama, sa nabasa na salita mo ngayong umaga. Salamat po. Dahil sa umagang ito ay makakapaniig ka po namin sa pamagitan ng pagtanggap ng iyong biyaya ng mga salita. Hinihiling po namin ang iyong makapangyarihang pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin na tatanggap ng iyong mga salita. Nung nakaraan po ay natanggap po namin ang iyong mga salita mightily, O God, at naniniwala po kami na every time na tatanggapin po namin at mapapakinggan ang iyong mga salita, ikaw po, Panginoon, ay kikilos at may gagawin sa aming mga buhay. Patuloy mo kaming i-transform patungo sa pagiging kawangis ni Kristo. Maging bukas nawa ang aming spiritual eyes and spiritual ears, katulad ng sinabi ng aming Panginoong Hesus, ang may mga tainga ay makinig. Panginoon, tulungan mo po kaming mapakinggan ang iyong mga salita. Sinasaway po namin ang gawain ng kalaban, Panginoon, na siyang nagdidikta upang hindi namin matanggap ang iyong kapahayagan. Panginoon, sa pagkakataon ding ito, Panginoon, dinadalangin po namin na maging panalangin namin ay panalangin ni Samuel. Magsalita po kayo, Panginoon, nakikinig at handang sumunod ang iyong lingkod. Patnubayan niyo rin po ako na iyong abang lingkod na magpapahayag ng iyong salita. Banal na Espiritu, makapangyarihang kang kumilos sa aking buhay at mahayag lamang ang iyong mga salita at walang mahulog sa lupa at masayang, kundi ito ay matanim sa bawat puso ng makakapakinig ng salita mong ito. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay nagpapatuloy dun po sa serye po natin na Significance of Resurrection. Kung matatandaan nyo, nagsimula po itong serye na ito doon po sa family retreat natin sa Quezon, sa Infanta, Quezon. At nung pong nakaraan na nakapagsalita po ako sa inyo ay pinag-usapan po natin ang pagkatakot. Tungkol sa pagkatakot, at ang pagkatakot na ito ay pinalitan ng ating Panginoon ng kapayapaan. Ang katugunan at ang kasagutan ng ating Diyos sa ating mga pagkatakot ay ang kanyang kapayapaan. Shalom. Sabihin nga uli natin sa mga katabi natin, Shalom. Yun po yung kapayapaan ng Panginoon na sinabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. At dito po makikita po natin na simula po nang makikita po natin na si Jesus po, yun po lagi ang binabanggit po na sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. Sa salita po ng ating Panginoon, sa kanyang bibig mismo, sa kanilang lingwahe, simple lamang po ang sinabi niya, Shalom. At dito po, makikita po natin, sa binasa po natin, napakinggan po natin kanina, at binasa rin po natin, nakikita po natin na muling nagtipo ng mga mananampalataya ang mga disipulo ng ating Panginoon. Subalit sa kanilang pagtitipon, na unang pagtitipon, wala doon si Tomas, absent. May mga tao, laging absent no? Kaya hindi alam kung ano nangyayari. Naranasan nyo na ba na manood kayo ng isang pelikula, dumating na kayo sa kalagitnaan? Nagtataka kayo kung ano nangyayari at hindi nyo maintindihan ano nangyayari. At kung ano-ano na sabi nyo sa pangyayari, pero later on, kaya pala, ganun, nakapag-judge na kayo, nakapagsalita na kayo sa pangyayari, subalit, hindi nyo kasi napanood yung simula, kaya hindi nyo naintindihan ang buong kwento. Tama? Maraming pagkakataon, si Thomas po, ganito ang nangyari kay Thomas. Kaya wala po siyang kapayapaan. Dahil hindi niya pa nakikita ang Panginoon. At ito po yung pag-uusapan po natin ngayon. Ang nangyari po kay Tomas ay ang pag-aalinlangan. Pag-uusapan po natin sa umagang ito
ang pagharap sa pag-aalinlangan. Ang bawat isa ay may pag-aalinlangan. Saan ka nag-aalinlangan ngayon? Ano ang bagay na nag-aalinlangan ka? Nag-aalinlangan ka ba sa iyong trabaho? Nag-aalinlangan ka ba sa bahagi ng iyong pamilya? Nag-aalinlangan ka ba sa mga nangyayari sa ating lipunan, sa ating bansa, at maging sa mundong ito? Kailan kaya lalamig? Buti na lang, naka-aircon tayo. Kung hindi, kanina pa kayo pinagpapawisan at talagang may mga pamaypay ang bawat isa, palakihan ng pamaypay. Pero naisip niyo na ba, lalamig pa ba? Babalik pa ba yung dati? Lalo na yung mga lumaki po dito sa Antipolo, kailan kaya babalik yung lamig ng Antipolo? Nag-aalinlangan na tayo na, baka hindi na bumalik. May ibang lugar pa sa Antipolo na medyo malamig pa. Kahapon po, galing po tayo sa mission natin sa Infanta. Iniisip ko po bago pumunta doon, mas malamig doon kaysa dito. Pagdating po namin doon, naligo ako sa pawis. Pagkatapos po mag-pray o mag-preach, tapos i-dedicate yung 4 na motorsiklo na pinahandog po doon, napansin ko po na naliligo na pala ako sa pawis. Sabi ko, sobrang init pala dito. At talagang nakakapanghina yung init. Yung iba nga, hindi na nakapagtiis nag-swimming na sa ilog. Di ba? Dahil sa sobrang init. Pero pag ahon nila, sabi nila, mainit na naman. Di ba? Sobrang init. Nag-aalinlangan na, at yung iba naman ay nag-aalinlangan sa mga pangyayari, nangyayari sa ating lipunan. At maaari, maging sa church. May pag-aalinlangan din. Sabi po dito, sa binasa po na kanina, makikita po natin na may 3 bagay na pag-uusapan po tayo dito. Una, pag-uusapan natin ang problema. Pangalawa, paano tinugunan ng Panginoon ang problema ngayon ng tao. At pangatlo, ano ang magiging tugon natin. Susundan po natin yun, kaya wag po kayong mawawala. Susundan po natin yung sequence na yun. Ano ang ating problema? Nabanggit ko na po ang problema natin. Ang problema natin ay pag-aalinlangan. Meron ba ditong walang pag-aalinlangan? Taas ang kamay. Meron ditong, sino dito ang may pag-aalinlangan na nararanasan ngayon? Taas ang kamay. Wala pala akong kausap ngayon. But anyways, lahat po tayong may pag-aalinlangan. Tama? Isipin niyo po, si Tomas, 3 taong kasama ni Jesus, nag-alinlangan pa kay Jesus. Kung buhay siya talaga. Ilang beses sinabi ni Jesus na mamamatay siya at mabubuhay. Pero itong mga disipulo, sinabihan na si Tomas na buhay si Jesus. Sabi niya, hindi ako naniniwala. Narinig niyo ba yung mga kataga ngayon? Kapag merong isang ginagawa ang isang tao, anong sasabihin? Hindi ako naniniwala. Di ba? Naririnig niyo ba yon? Sino nakarinig na nun? At nakapagsabi na rin nun, hindi ako naniniwala. Kapag hindi niyo po yung alam, kailan pa po kayo nabubuhay? Parang wala na kayo sa sirkulasyon ng buhay kapag hindi niyo alam yun. Alam niyo ba yon? Naririnig niyo yun? Nasasabi niyo rin yun? Hindi ako naniniwala. Halimbawa, si brother doon, sinabi niya, magko-concert ako sa Araneta. Anong sasabihin niyo? Brother doon, sorry, wala maniniwala sa'yo. Nasa Araneta daw. Pero, ganun po talaga Merong mga pagkakataon na sasabihin natin na hindi ako naniniwala. Alam nyo, ito po yung sinabi ni Tomas. Sabi niya sa mga disciples, hindi ako naniniwala. At meron tayong isang palaging naririnig. Alam niyo po dito nang galing yun Naniniwala po ako, marami dito ibinasa yun na to see is to believe. Tama? Hindi tayo maniniwala hanggat hindi natin nakikita ang isang bagay.
Maraming pagkakataon, ganun po ang nangyayari sa atin. Hanggat hindi napapatunayan ng ating mga mata, ay hindi natin paniniwalaan. Sabi niya dito, nakita namin ang Panginoon, ngunit sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at mahawakan ang kanyang tagiliran. Alam niyo po, ang pangalang Tomas, ang ibig sabihin ay twin. Kambal. At nagmamanifest, kita niyo po, nagmanifest kay Tomas yung pag-aalinlangan. Maniniwala siya, hindi siya maniniwala. Yung double standard na tinatawag, na minsan maniniwala siya, hindi siya maniniwala. Yung pabago-bago ng isip. Kaya nga sabi ni Santiago, isa sa mga sulat ni Santiago, unang mga sulat ni Santiago sa kanyang letter sa mga mananampalataya, na kung tayo daw ay may pag-aalinlangan, tayo ay kailangan na lumapit sa Panginoon at hilingin ang karunungan ng Panginoon. Ang kanyang pag-aalinlangan ay nagmula sa mga limitasyon ng pangunawa ng mga tao na katulad po natin, normal na nag-aalinlangan at tila imposible para sa kanya na si Jesus ay totoong nabuhay. Dahil magpahanggang ngayon, kung talagang buhay si Jesus, pansinin niyo po, isa sa mga na makikita pa rin natin dito, isang na nagtipon sila, ang mga disipulo ay saradong-sarado pa rin ang bahay na tinuluyan nila. Napansin niyo po, na saradong-sarado yung bahay sa pinagtitipunan nila. Ngayon, nasabihin nila, paano kung buhay si Jesus, dapat kasama natin. Dapat hindi tayo natatakot. Dapat hindi tayo nag-aalala. Hindi po nakasama si Tomas sa iba't ibang dahilan. Isa po sa sinasabi ng mga scholar kung bakit hindi po nakasama si Tomas, na una po siyang nagtago dahil inisip niya na kapag siya ay sumama sa mga disipulo, mapapahamak siya. Yun po yung pangkaraniwang sinasabi ng mga scholar, naganap po ako ng ibang view. Pero halos lahat po, yun po ang sinasabi na nagdadalawang isip na si Tomas na samahan ang mga disipulo dahil ikapapahamak niya. Subalit, nagdesisyon si Tomas na muling magpakita, hindi po natin alam. At sa muling pagpapakita niya, hindi siya naniwala sa milagro o sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Bago po magpatuloy, hayaan niyo po na nabigyan ko ng pansin ang salitang pag-aalinlangan o pagdududa. Sa Biblia po, sa Old and New Testament, ito po ay nabanggit, ang pagdududa po o pag-aalinlangan. At pangkaraniwan po ito ay tumutukoy sa isang salita. Old Testament at New Testament, ang tawag po ay disbelief. Ano daw po? Disbelief. Hindi paniniwala. Kawalan ng paniniwala. Hindi ka na naniniwala. At alam niyo po, ang pag-aalinlangan po, ang kauna-unahang pag-aalinlangan na nangyari ay hindi po dito sa lupa. Alam niyo po kung saan nangyari? Sa kalangitan. At sino po yun? Yung unang nagkaroon ng pag-aalinlangan, mismong sa pinakamakapangyarihang Diyos, walang iba kundi si Lucifer. Ang napakaganda at masasabi natin na isa sa mga hinahangaan ng mga anghel. Ang tawag sa kanya ay Angel of Light, punong-puno ng liwanag. At siya ay nagsimulang magduda at pag siya ay nag-alinlangan sa Diyos at sinabi niya sa kanyang sarili, ako ay aangat at papantayan ko ang kataas-taasan. Doon po siya nagsimula.
nawalan po siya ng pananampalataya sa kanyang manlilikha. At dahil po doon, nagrebelde siya sa Diyos, kasama ng makatatlong bahagi ng mga anghel o 1/3 ng mga anghel, sila ay nabanish sa kalangitan. Naging fallen angel sila at sila ay nag-iintay ng kaparusahan ng Diyos sa white throne judgment. Alam niyo po, ang pag-aalinlangan po sa madaling salita ay nagbubuhat po sa kaaway. At ito ay walang iba kundi si Lucifer o mas kilala rin sa pangalan na si Satanas. Hindi po tumigil si Lucifer doon. Nanlikhain ng Diyos ang lahat ng bagay kasama ang mga tao, si Eva at Adan. Siya po ay bumisita. Ginamit niya po itong ahas na tinatawag o serpiento at siya po ay bumisita kay Eva at Adan sa Garden of Eden. Nang makita niyang nag-iisa o si Eva, maaaring naandun si Adan pero hindi nakikialam. Sa ibang pagkakataon natin pag-aaralan to, bakit nahulog sa kasalanan ng mga tao? Magugulat po kayo dahil merong isang irresponsableng taong hindi ginampanan ang kanyang tungkulin. Sa ibang pagkakataon po natin pag-aaralan yun. Alam niyo po, nakipag-usap siya kay Eva. Simple lamang po ang sinabi niya kay Eva. Totoo bang sinabi ng Diyos? Ano po yung pinapakita doon? Mag-alinlangan ka. Tama? Pag-aalinlangan. Totoo bang sinabi ng Diyos? Alam niyo po, yung salita lamang po na iyon ay invitation na mag-alinlangan ka. At ang dami pong boses sa ating lipunan na gano'n ang sinasabi, totoo ba? Totoo ba? Kapag ginawa mo ba to o hindi mo gagawin to, di ba walang mawawala sa iyo? At ang gawain po na ito ni Satanas ay nagpapatuloy sa ating kapanahunan. Hindi siya tumitigil sa panlilinlang, lalo't higit sa atin ng mga mananampalataya. Dahil kapag nagkaroon tayo ng pagdududa, ang ating pananampalataya ay maaapektuhan. At magsisimula tayong mag-alinlangan sa Panginoon. Tignan po natin ang ilang pang mga tauhan sa Biblia. Si Abraham at Sarah. Nag-alinlangan si Sarah na magkakaanak pa siya. Kaya anong ginawa niya? Ibinigay niya si Hagar at nagbunga ito na si Ishmael, na hanggang ngayon ay nag-aaway ang lipi, ang mga descendants ni Ishmael at ang descendants ni Isaac. Dahil lamang sa simpleng pag-aalinlangan sa Diyos. Ang mga Israelita, maraming pagkakataon na nag-alinlangan sila sa Panginoon, ngunit isa sa mga pag-aalinlangan nila ay nung sila ay nasa ilang. Anong ginagawa nila? Mas mabuti pa nung nasa Ehipto. Nakakakain tayo nito. Nakakasawa na ang mana. Nakakasawa na ang ibon na hinuhuli natin sa hapon. Ano ang nangyari? Sila rin yung nagsabi na hindi natin kaya nasakupin ang lupang pangako. Para tayong mga grasshopper. Sila po ay hindi nakapasok sa Kanaan. At nandamay pa. Itong matindi, nandamay pa. Nadamay pa yung leader nila. Sino yung leader nila? Si Moses. Nadamay si Moses. Dahil sa sobrang pagiging pag-aalinlangan sa Diyos at pagdududa sa Diyos, nainis itong si Moses. Ang sabi ng Panginoon, Moses, kausapin mo ang bato. Sabihin mo sa bato na maglabas ng tubig. Dahil sa sobra nang na-stress itong si Moses, inis na siya sa mga Israelita. Imbis na kausapin niya ang bato, inuwan niya ang tungkod niya, inihampas niya yung tungkod doon sa bato at sinabi na, maglabas ka ng tubig.
Pero napakaganda pa yung sinabi. Gusto kong patunayan sa inyo kung gaano makapangyarihan ng Diyos. Pero sa kabila noon, anong sabi ng Panginoon? Nagduda ka. Kaya hanggang dito ka lamang. Masisilip mo ang lupang pangako, pero hindi ka makakatapang. Isa pa na makikita natin. Punta tayo sa mga propeta. Si Jonah. Nagduda siya sa Diyos. Hindi siya sumunod sa ating Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa kanya na mangaral ka. Pumunta ka sa Ninive. Kaaway nila ang Ninive. Ang gusto ni Jonah ay wasakin ng Ninive. Ngunit iba ang gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na magrepent ang Ninive. Alam niyo, pinagdudahan doon ni Jonah yung pagiging just ng ating Diyos. Makasalanan to, bakit mo ililigtas? Pinahirapan kami nito, umaaway sa amin to, hindi mo pa kami kakampihan? Dapat ikaw kumampi sa amin, bakit? Bibigyan mo sila ng pagkakataon, dapat nalipunin mo sila. Pansin niyo po, pinagdududahan niya kung ano ang karakter at nature ng ating Diyos. At anong nangyari? Sinunod niya kung anong gusto niya, pinakain siya dun sa malaking isda at ibinalik siya sa Ninive. Pagdating sa Ninive, nag-preach siya at umaasa siya na parurusahan ni Yahweh ang buong Ninive. Ano nangyari? Nag-fasting ang mga taga Ninive at sila ay pinatawad ng Diyos. Anong naging response ni Jonah? Sabi ko na nga ba ikaw talaga Diyos na puno mo ng pagmamahal. Parang sinasabi niya, talaga bang kakampi mo kami? Kakampi mo ang bayang Israel? Bakit binibigyan mo ng pagkakataon sila? May mga pagkakataon, nagiging katulad tayo ng mga tao na ito. Alam nyo, dahil sa pag-aalinlangan, may isang bagay tayong makikita sa pag-aalinlangan. Namimiss natin, puntahan muna natin to, na-miss ng mga ito, na makita ang kamanghamanghang ginagawa ng Diyos sa kanilang mga buhay dahil sa kanilang pag-aalinlangan. At ang bagay na ito ay totoo rin sa atin. Kapag tayo ay may pagdududa, hindi natin nakikita yung magandang ginagawa ng Panginoon dahil nakatuon tayo dun sa nakikita ng ating mga mata at laman ng ating puso at isipan na pagdududa. Gawin natin sa praktikal. Halimbawa, sa isang pamilya, may nagkasala, humingi ng tawad. Ngunit, yung tao na nagawa ng pagkakamali, ay dahil may nabuo ng pagdududa, nabawasan na yung pagtitiwala, wala na yung trust, ay kahit anong gawin ng tao, kahit anong gawin ng bahagi ng pamilya na pagsisisi at paggawa ng mabuti, naku, pakitang tao lamang yan. Mapapatawad kita, pero hindi kita mapapagkatiwalaan. Parang ganun ang nangyari. Hindi na natin maibalik. May duda na tayo lagi. Lahat ng gagawin ng tao, pinagdududahan na natin. Kaya hindi natin nakikita yung mga ginawa ng Panginoon. Nung tayo ay tumanggap sa Panginoon at alam natin yung luma nating buhay, di ba pinagdudahan tayo? Pinagdududa, hanggang ngayon lang yan. Tignan mo sa susunod, babalik din yan sa dati. Yung mga taong nakapaligid sa atin, ganun ang sinasabi. Kung minsan, sa loob din ng magkakapatid sa pamilya ng Panginoon, ganun din ang nasasabi kung minsan. Hindi yan yan. Hindi kaya yan. Wala yang kakayanan. Babalik at babalik yan sa dati. Di ba nawala yung paniniwala? Puro pagdududa. Nabubuhay po sa pagkaduda at namimiss natin yung mga magagandang ginagawa ng Panginoon. Marami na pong mga Kristiyano na hindi nakita yung mga kamanghamanghang ginagawa ng Panginoon dahil lamang sa pagdududa. Tayong lahat ay nakakaranas ng pag-aalinlangan sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Kung ito man ay mga pag-aalinlangan, maging sa presensya ng Diyos, sa Kanyang mga pangako o sa Kanyang plano para sa atin,
ang pag-aalinlangan ay maaaring sirain ang ating pananampalataya. Maging maingat po tayo dahil sa pag-aalinlangan at pagdududa, wawasakin ng kalaban ang ating pananampalataya. At hahadlangan maging ang ating maayos na relasyon sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang katotohanan po, ito po ang isang bagay na patuloy na nangyayari sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Isa pa pong bagay, ang pagdududa po, ayon naman sa ating Panginoong Hesus. Ito po, pakinggan po natin. Ito naman po ang sinabi ni Hesus tungkol sa pag-aalinlangan o pagdududa. Ito po ay nag-uugat ayon kay Hesus sa maliit na pananampalataya. Saan daw po nag-uugat ang pagdududa? Maliit na pananampalataya. Napapakinggan niyo po ba? Nababalikan niyo po ba sa inyong taingay yung mga sinabi ni Hesus sa mga alagad niya, sa mga tao na ang liit ng inyong pananampalataya? Nababalikan niyo ba? Di ba? Alam niyo po, sabi niya, o kaya naman ay kawalan ng pananampalataya. Ang mga disipulo noong pinatigil ni Hesus ang unos at malakas na hangin sa Sea of Galilee. Nung si Hesus ay natulog at ginising siya, ano kaagad ang sinabi ni Hesus? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Sa ibang version, iba pa, sabi, nasaan ang inyong pananampalataya? Ang bigat, ano po? Kasama mo si Jesus, pero wala kang pananampalataya. Pagka naandyan na ang problema, natataranta ka na, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Kung kani-kanino ka na pupunta, baka lahat ng santo, natawag mo na. Baka pumunta ka na kay Tala. Pagka pinansyal na problema, kani-kanino na pupunta. Lapit muna tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po ako. Hindi ko po ito kaya. Huwag po muna tayong pumunta kung kani-kanino. Huwag po muna tayong umasa kung kani-kanino. Ang gawin po natin, lumapit muna tayo sa Panginoon at humingi ng tulong. Amen. Kulang inyong pananampalataya. Kay Pedro din po. Nung si Pedro ay nakapaglakad sa dagat, siya lamang po ang tao na kasama ni Jesus na nakapaglakad sa dagat. At nagsimula siyang lumubog. Alam niyo po, ang pinagmulan noon, pag-aalinlangan, pagdududa, pagkatakot, magkahalo na po yun at nagsimula po siyang lumubog at iniahon siya ni Jesus. Ano rin po ang makikita natin doon? Sinabi rin ng Panginoon na ang liit ng iyong pananampalataya. Nasaan ang iyong pananampalataya? Pero, punta po tayo sa ibang bagay po naman. Yung mga pinagaling ni Jesus. Ano po ang maririnig natin kay Jesus doon sa mga pinagaling niya? Ang sabi nila, ang sabi ng ating Panginoon, magaling ka na, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Dahil sa iyong pananampalataya, ikaw ay gumaling. Ano man po ang mga pinagdadaanan natin, ang tanging solusyon po ay pananampalataya. Amen. Ngunit maaari tayong magduda kung wala tayong pananampalataya. At ito po yung katugunan ng ating Panginoon. Sabi po dito, no, verse 26 to 28, makalipas ang isang linggo, after 1 week, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan, at ang sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri at tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, huwag kang mag-alinlangan pa. Anong sabi niya? Huwag kang mag-alinlangan pa. Huwag kang magkaroon ng maliit na pananampalataya. Sa halip, maniwala ka. Huwag kang mag-alinlangan, maniwala ka. Yun din ang sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano ang pinagdadaanan mo ngayon? Siguro sobrang bigat, hindi mo kaya.
Pero sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon, anak, huwag kang mag-alinlangan. Maniwala ka. Napagtagumpayan ko na ang kamatayan. Yun ang sinasabi niya kay Tomas. Ano po yung natirang sugat ni Jesus? Yung butas sa kamay, yung mga pinagpakuan sa kayong, yung sugat sa paa, at ganun din yun sa tagiliran. Pero lahat ng sugat niya, wala. Ang kutis niya ay napakaganda dahil glorified body, pero nanatili po yung sugat na yun dahil para ipakita na tayo ay tinubos niya sa ating mga kasalanan at siya ay nabuhay na magmuli para tayo bigyan ng buhay. Bilang tugon sa pag-aalinlangan ni Tomas, ibinigay ng Diyos ang pinakamahusay na sagot. Ang kanyang sarili ay pinakita niya kay Tomas. Alam nyo, isang bagay na makikita po natin dito. Ang ating Panginoon, hindi nawawalan ng pag-asa sa atin. Kung tayo nawawalan ng pag-asa, ang Diyos hindi tumitigil. Hindi niya ni-rebuke talaga si Tomas sa kanyang pag-aalinlangan, kundi sinagot niya si Tomas. Ang ating Panginoon ganun. Sasagutin niya tayo. Kung nag-aalinlangan tayo, hindi sasabihin, ano ka bang klase? Ba't ka nag-aalinlangan? Ayaw ko na sa iyo kasi nag-aalinlangan ka. Hindi ganun ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon, ang ginagawa niya, tumutugon siya kung ano yung pinag-aalinlanganan natin. Amen. Hindi niya hinahayaan na tayo'y mag-alinlangan. Gumagawa siya ng mga hakbang at mga katugunan kung saan tayo nag-aalinlangan at pinakikita niya sa atin na siya ay makapangyarihang Diyos. Ang katanungan ko po sa inyo sa umagang ito, saan po kayo nag-alinlangan sa Panginoon? Paano po tinutugunan ng Panginoon yung mga pag-aalinlangan ninyo? Pinabayaan niya ba kayo na mag-alinlangan? Hindi po. Gumagawa siya ng mga pangyayari, mga kaganapan sa ating buhay upang pakita niya na hindi dapat tayo mag-alinlangan sa Kanya. Sa panahon ng pangangailangan, ang Diyos ay tumutugon sa atin. Amen. Mga kapatid, napakahalaga po na makita natin na ang ating Diyos ay nag-aalok lagi ng solusyon sa atin upang hindi ka mag-alinlangan. Saan ka nag-aalala ngayon? Saan ka nag-aalinlangan ngayon? Tandaan mo ang Diyos. Tinutugunan niya yan. Dahil ang ating Diyos, nais niyang patunayan na iniibig ka niya. Nais niyang patunayan na pinapahalagahan ka niya. Nais niyang patunayan na siya ay makapangyarihan at tapat na Diyos. Kung ang sinasabi ng kalaban sa atin ay magduda ka, ang sinasabi lagi ng Panginoon sa akin, magtiwala ka. Handa ba tayong magtiwala sa Kanya? Sa mga pinagdadaanan natin ngayon. Hindi po lahat sa atin ay laging nasa kaginhawahan. Alam ko po at batid ko na marami po sa atin ngayon nasa battle ng health battle, financial battle, relationship battle. Lahat ng labanan, naandun tayo, spiritual battle. Meron sa atin nag-i-struggle na manalangin, nag-i-struggle na magbasa ng salita ng Diyos, nag-i-struggle na makipagkapatiran kasi sinasabi ng kalaban, ganito, tignan mo, kahit hindi ka manalangin, tinutugon ka naman ng Diyos. Huwag ka na magdasal. Tutugunin din ng Diyos yung mga nasa isip mo. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo, huwag ka nang tumawag sa Kanya.
Tignan mo, kahit hindi ka naman nagbabasa ng Biblia, okay lang. Marami ka naman mapapakinggan eh. Tignan mo, kahit hindi ka nagsisimba at nakikipagkapatiran, kahit hindi mo pinapahalagaan ang iyong espiritual na pamilya, wala naman nangyayari sa iyo. Kaya mong mabuhay mag-isa at maligtas mag-isa. Yun po yung paraan ng kalaban. At tayo naman, oo nga, pwede palang hindi mag-pray eh. Pwede palang hindi magbasa ng Bible. Wala palang mawawala sa akin pag hindi naman ako nag-church at nakipagkapatiran. Wala rin naman mawawala sa akin pag hindi ko sinyer kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa akin. Wala rin naman mawawala kung ako ay nagiging Sunday Christian lang. Napapatawad naman ako ng Panginoon kapag ako ay humingi ng tawad. Subalit, ang sabi ng Panginoon sa atin, magtiwala ka. Sumunod ka. At papasok po tayo kung ano ang nais na pagtugon na nais ng Diyos para sa atin. Makikita po natin to sa verse 29. Sabi po sa verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Yung pangatlo po ay pananampalataya at confession. Napagtagumpayan na po natin ang pagdududa. Ngunit hindi natapos doon na tayo ay manampalataya. Kailangan nating ihayag. Alam niyo po, yung term na ginamit na confession po dito ay hindi lamang basta sinasabi ng bibig. Yung ginamit po na term na confession dito ay dalin sa buhay, ipamuhay. Yun po yung confession dito. At ito po ay bumabalik dun sa salita ng Panginoon. Palaging sinasabi ni Jesus, follow me. Sumunod ka sa akin. Ang pagsunod po sa Panginoon ay hindi lamang kung kailan gusto nating sumunod, kundi ang pagsunod sa Panginoon, ang pagko-confess ng ating faith ay habang tayo'y nabubuhay, nagdedere-derecho po, wala pong season. Ang paglalakbay ni Tomas mula sa pag-aalinlangan, patungo po sa pananampalataya, ay nagtapos sa isang makapangyarihang pagpapahayag. Anong sabi niya? Aking Panginoon at aking Diyos. Kanino po natin narinig to? Kay Simon Pedro. Sabi ni Simon Pedro, aking Panginoon at aking Diyos. Sa sandali po na kinilala ni Tomas si Jesus bilang kanyang Panginoon at Diyos, buong puso niya nang tinanggap sa pananampalataya at buong buhay na siyang sumunod. Gusto ko pong ikwento sa inyo sa pagtatapos kung papaano nabuhay si Tomas pagkatapos na si Jesus ay umakyat sa langit, sumunod siya sa sinabi ng ating Panginoon na go, habang kayo humahayo, gawin ninyong mga disipulo ko ang lahat ng bansa. Ayon po sa tradisyon, okay, sasabihin ko po, ayon po sa tradisyon ng church, si Tomas po ay naging isang evangelist. Sumunod po siya sa Panginoon at pumunta po si Tomas na wala na po yung pagdududa niya. Sumunod po siya ng buong puso sa Panginoon kung saan po siya dalhin ng Panginoon hanggang nakarating po siya ng India. Tatandaan niyo po, alam ko po, naikwento ko na ito noon. Nakarating po siya ng India at dumaan po siya sa matinding mga persecution dahil ang mga tao po doon ay hindi naniniwala sa Diyos. Mga Hinduist po yung mga yun. At hindi po nila pinaniwalaan si Tomas, ngunit siya ay hindi nagsawa sa pangangaral hanggang mayroong mga nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. May mga gumaling sa karamdaman, may mga miracle na nangyari, at merong mga kamanghamanghang ginawa ang Diyos sa buhay ng mga tao doon at nagbago ang buhay nila. Subalit habang lumalago ang eklesia, ay ganun din ang persecution ay lalong tumitindi. Isang araw, sa sobrang galit po nila kay Tomas,
Ang mga Hinduist na ito, kumuha po sila ng 4 na kabayo. Hinuli po nila si Tomas, kumuha sila ng 4 na kabayo, itinali ang kamay at paa ni Tomas at sabay-sabay nilang pinatakbo ang kabayo hanggang magkalasog-lasog at magkapunit-punit ang buong katawan ni Tomas. Mga kapatid, ang pagsunod po ni Tomas sa Panginoon ay hindi natatapos na sabihin niya, aking Panginoon at aking Diyos. Sumunod po siya hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. Pumunta po siya sa hindi pa naaabot ng salita ng Panginoon. Hanggang ngayon po ay meron pong mga Kristiyano sa India na sinasabi nila na si Tomas ang nag-reach out sa kanila, sa mga ninuno nila. Ito po ang katotohanan. Sa pagkakataon na tayo ay sumampalataya sa Panginoon sa lahat ng mga sitwasyon na nangyayari sa atin, na ipagkatiwala natin ito sa Panginoon, mga pangyayari, mga tao, kung sino pa man, huwag tayong magduda, kundi magsimula tayong manampalataya na may ginagawa ang Diyos sa pamagitan ng pangyayari, ng mga tao, ng mga kaganapan sa ating buhay. Tandaan nyo ang sinabi ni Pablo, all things work together for good for those who love Him. May pinaalala rin si Pablo sa atin, tayo ay pilit na dudurugin pero hindi tayo madudurog. Pilit na sasaktan pero hindi tayo masasaktan. Because we are more than conquerors. Amen? Napagtagumpayan ang kasalanan, ito pa kayang mga bagay na ito ay hindi natin mapagtatagumpayan kasama mo ang Diyos. Pwede mo bang sabihin, kasama ko ang Diyos? Kasama ko ang mga kapatiran. Hindi tayo nag-iisa. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. At kasama mo rin ako. Mga kapatid, ang tugon ng Panginoon sa pagdududa ay pananampalataya at pagsunod. Ang katanungan po sa umaga na ito, handa ba tayong sumunod sa Panginoon? Handa na ba tayo? Handa ba tayo na magpatuloy sa paglakad natin? Nagpapasalamat po ako sa inyo. Marami po sa inyo buong buhay na ang ginugol ng pagsunod sa Panginoon. Huwag po kayong magsasawa. At yung panalangin ninyo na ang mga mahal nyo sa buhay ay makakakilala sa Panginoon, huwag po kayong magsasawang manalangin. Huwag rin po tayong magsawang makipagkapatiran. Oo, maraming makikita ang mga mata natin, pero hindi nangangahulugan na iyon ay kahinaan, kundi iyon ay paraan ng Panginoon upang lalong tumibay ang ating pananampalataya. Amen. Mga kapatid, ang katugunan ng Panginoon sa pagdududa ay pananampalataya at patuloy na pagsunod sa Kanya. Huwag tayong magsawa hanggang wakas. Manatiling tapat hanggang wakas. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo sa amin. Pinasasalamatan ka namin sapagkat wagas ang iyong pag-ibig. Ikaw ay hindi nagmamaliw. May mga bagay na pinagdududahan kami, subalit salamat dahil ito ay tinugon mo. At sinasabi mo sa amin ngayon, anak, sumampalataya ka, maniwala ka, at sumunod sa akin. Kapatid, ang ating Panginoon ay patuloy na nag-iimbita sa atin. Patuloy kang sumunod sa Kanya, sumampalataya sa Kanya. Panginoon, panalangin din po namin na tuwing ang kalaban ay may ibubulong sa amin upang kami ay magduda. Tulungan mo po kami na tumawag kaagad sa iyo at i-rebuke po ang mga pag-aalinlangan na ito.
Kung may nakikita ang aming mga mata sa aming tahanan, sa aming trabaho, na magdudulot ng pagdududa sa amin at pag-aalinlangan, tulungan mo po kami na tumawag sa iyo at magtiwala sa iyo na ang mga bagay na nakikita po ng aming mga mata ay pinahihintulutan mo sapagkat mayroong kang gagawin, Panginoon, sa aming buhay. At may gagawin ka rin sa mga lugar na ginagalawan po namin sa pamilya, sa trabaho, sa paaralan, sa komunidad, maging sa simbahan, Panginoon. Panginoon, tulungan mo po kami. Kami mismo bilang katawan ni Kristo, kung kami ay may pagdududa sa isa't isa sa amin, pag-aalinlangan sa isa't isa sa amin, tulungan mo po kami na maging bukas ang puso namin na sumampalataya sa iyo. Tulungan mo kami na kung kinakailangan namin na kami, Panginoon, ay gamitin mo bilang mouthpiece ng pagtuturo, pagtutuwid. At kung kami rin ay may magtutuwid sa amin, tulungan mo nga po rin kami na tanggapin po ang lahat ng ito. Tulungan mo kami maging transparent sa isa't isa bilang iyong katawan. Sa gayon, lalago ang iyong katawan at kami, Panginoon, ay tatatag at gayon din natural, Panginoon, ang paglago nito, Panginoon. Lord, tulungan mo nga po kami. Magsisimula po ang lahat ng ito sa amin bilang magkakapatid kay Kristo. Tulungan mo po kami. Na ang pagdududa ay patuloy ng papalitan ng pagsampalataya sa iyo at pagsunod kay Kristo habang kami nabubuhay. Pinagkakatiwala po namin ang mga darating na mga araw, buwan, taon, hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoon. Ama, lingapin mo ang bawat anak mo. Lingapin mo, Panginoon, ang bawat pamilya, ang bawat individual, maging ang mga komunidad na kinabibilangan namin. Dalangin namin na maraming mga tao pa ang makakilala sa iyo. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papurit pasasalamat. Ito po ang aming samo at panalangin. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat, Pastor, sa mensahe na dinala mo ngayong umagang to. Ang Diyos ang tumutugon sa ating pag-aalinlangan. Kailangan lang nating maglingkod, magtiwala at manampalataya. Manatiling tapat hanggang sa wakas. Magandang umaga po. At ang ating announcement ay yung ating offering ay hindi natin pagsasabayin ang pagbibigay dun sa 100 giving para sa district na center pledge. So, hinihiling ko po ang lahat na tumayo para sa ating pagbigay ng ating offering and tithes and offering ngayong umaga. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, dakila naming Ama, kami po ay punong-puno ng pagpupurit pagpapasalamat sa inyo. Salamat po, Lord, dahil kayo po ang
source ng lahat ng biyayang pinanggagalingan. At alam namin, Panginoon, na kami po ay patuloy na tutugon sa aming pagsunod sa inyo sa pamamagitan po ng aming pagkakaloob sa inyo. Nawa, Panginoon, tanggapin niyo po ng bukas ang aming po mga handog sa inyo upang magamit po sa kaluwalhatian at sa inyo pong gawain dito po sa mundo na ito. Kayo po ay pinupuri namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sundan niyo po ako sa habang sinasabi natin ang weekly schedules dito sa ating church. So, ang worship celebrations every Sunday, 9 a.m. Prayer meeting every Wednesday, 7:30 p.m. dito sa ating church. So, worship and media team every Saturdays, practice ng 9 a.m. And meron po tayong prayer breakfast sa May 4 dito po sa ating worship center at 6 a.m. Lahat po ay inaanyayahan na dumalo para sa ating prayer breakfast. So yung ating affinity groups, Bridgers, every Sunday 3 p.m., Women of Blessings, Friday 7:30 p.m., Thursdays, ito po yung online para sa women's din. Dorcas, Friday 3 p.m. Men in Christ, Sundays 4 p.m. Kung kayo po ay gustong kausapin ng ating mga pastoral care, para sa pastoral care and counseling, available po ang ating mga pastors, Pastor Nick Abad, Pastora Sent, Pastora Erica Caparas, and Pastor Billy. So, ngayon po ay end of April. Napakabilis ng ating panahon. So, ngayon ay tatawagin natin ang lahat na nag-celebrate ng birthday sa buong buwan ng April. So lahat po, pag tinawag ang inyong pangalan, lahat po ay inaanyayahan dito sa harapan. So April 1, si Brother Don Arevalo. April 3, April Horsted, Nisa Ragon. April 6, si April Wanson. April 7, si Hannah May Del Rosario, Nestor Ronquillo, Panyang Biado, parang wala mga nag-birthday. April 9, Helen Caparas, si Reed Ronquillo. April 19, si Boying Biado. 22, si Sophia Johanna Aro. 23, Isaac Sembrano. Asan po sila? 24, Geraldine Echica. 25, Annie Ronquillo. 27, Pastor Billy Caranay. 28, Ceris Zambrano. 30, SP Albaran, Raul Aro, and Aaron Aro. Mga Aros. Ang ating anniversary, April 7, si Pastor Nick at saka si Saint Abad, Teddy and Doris Biado ng April 19, and April 24 yung ating silver wedding celebrants anniversary, si Pastor Nisa, si Nisa and Brother Romel Ragon. So lahat po ay tinatawagan dito sa harapan para mabigyan ng blessings ni Pastor Nick Abad. Thank you, Ate Remy. Binabati po natin ang lahat ng mga nagdiwang ng kaarawan. Tanggapin niyo po ang munting regalo na magagamit niyo po sa araw-araw. Ano po? At binabati po natin ang maligayang kaarawan at maligayang anibersaryo ng kasal ang mga kapatiran natin. Maaari po ba tayong lahat ay tumayo at ipanalangin po natin ang mga kapatirang ito?
Yung mga naririto po na hindi po nabanggit ang pangalan, maari ba na lumapit po kung kayo po ay nagdiriwang ng kaarawan o anibersaryo ng kasal ngayong buwan ng Abril? Maari po kayong lumapit dito sa harapan. Kung wala na po, iunat po natin yung kamay natin sa kanila at ipanalangin po natin ang mga kapatiran ito. Tayo po ay manalangin. Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pagdiriwang at ng pagpupuri, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sapagkat sa pagkakataon na ito, kami po ay tinipon mo upang alalahanin ang iyong kagandahang loob, katapatan, pag-ibig at habag sa mga kapatiran namin na ito na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at ng anibersaryo ng kasal sa buwan ng Abril. Ito po ay kapahayagan ng iyong hindi nagmamaliw na pag-ibig, ng iyong katapatan, ng iyong wagas na pagkalinga sa isa't isa, at pagpapahayag din na hindi ka nagpapabaya sa iyong mga anak. Sa pagkakataon na ito, pinasasalamatan po namin kayo sa isa pang taon ng biyaya na ipinagkaloob mo sa mga nagdiwang ng kaarawan at nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Dinadalangin ko po na ang buhay nila ay patuloy na dumaloy ay yung masaganang pagpapala, na matutunan nilang bilangin ang bawat araw ng kanilang mga buhay at magpasalamat sa iyo. At patuloy na gamitin ang buhay na ito ng may wagas na pagsunod sa iyo at pagpupuri sa iyo. Dinadalangin po namin anuman ang mga haharapin pa nila mga pagsubok sa buhay, patuloy silang maging matatag at magtiwala sa iyo na ikaw ang gumaganap sa iyong magandang layunin sa bawat isang kapatiran na ito na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at ng anibersaryo ng kasal. Dinadalangin ko po na patuloy pa na maging daluyan ng pagpapala ang mga kapatid namin na ito. At dinadalangin din po namin na sila, Panginoon, ay ingatan mo sa lahat ng kanilang mga gagawin. Pagpalain mo ang hawakan ng kanilang mga kamay at ikaw ang gumabay sa lalakaran ng kanilang mga paa. Maraming salamat po. Minsan pa, we declare abundant blessing and divine favor na ipagkaloob mo sa mga kapatiran naming ito. Ito po ang dinadalangin namin as community of faith. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon. So, mamayang hapon po ay ang halo-halo fellowship ng ladies, alas 3 ng hapon dito po sa ating worship center. So, ngayon po ay nagpapasalamat tayo dahil nandito meron tayong bisita. Si Pabia Daguyo na from Antipolo na kasama ni Sister Divine. Pwede pong tumayo. Maraming salamat at sana sa susunod na linggo ay makasama ka pa namin. So, ngayon po ay pinasasalamatan natin ang magagandang bulaklak na nandito sa ating harapan na pinagkaloob ni Brother Raul Aro at ni Pastor Billy Karanay. So, salamat sa lahat na nag-participate, kay Brother Romel sa pagiging sa kagandahan ng ating church. At sa ngayon pong oras na to ay ngayon po natin kukolektahin ang district center pledge na ating ibibigay. So lahat po ay tinatawagan na tumayo para sa ating district pledge center offering.
Okay, maraming salamat po. Thank you po sa bawat isa. At nais ko rin pong ipahabol na paalala ang mga katatayan, mga kalalakihan. Meron pa ba dito, mga kalalakihan? Kaway-kaway. Yan. Mamaya po ay meron tayong Men in Christ Fellowship. Asan yung poster? May pinaabot ako na poster kanina eh. Mamaya po ay gaganapin po ang joint fellowship ng Men in Christ sa Water of Life Church of the Nazarene. Doon po sa Mahabang Parang, Angono, Rizal. Anong oras po? Alas 3? Alas 3 po. Mamaya po, alas 3, mga kalalakihan. Magsama-sama po tayo sa Water of Life Church of the Nazarene. Ito po ang ating bunsong anak na simbahan sa kasalukuyan. Kaya tayo po ay magsama-sama doon. Mga kalalakihan, di lamang po yung may mga asawa, pati po yung mga kabataang kalalakihan po natin. Imbitado po kayong lahat. At ang ating tagapagsalita ay si Brother Dennis Sobrepeña. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay sama-sama na manalangin. Huwag po nating kalimutan na pagkatapos po ng ating benediction at ng doxology, ay batiin po natin ang mga kapatiran po natin at magkamustahan po tayo. Tanggapin po natin ang biyaya ng Panginoon. Sa inyong paghayo, sa anihan ng Panginoon, at ginagawa ninyong mga disipulong kawangis ni Kristo ang mga tao, taglayin ninyo ang biyaya na ito. Ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Yesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo ngayon at magpakailan paman sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, Amen at Amen. Easy song, easy song. Sama-sama magpupulis sa'yo, sama-sama maakit sa'yo. Dakilang Diyos, hanggang ibuti mo, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Tataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo, kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Sama-sama pupuri sa'yo, sama-sama maawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay ngang kay puti mo, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Tataas na ngalan mo, Panginoong Jesucristo, hindi sama-sama sumasamba sa'yo.
ka.